salita. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako sa Ikalawang Korinto, chapter 2, verse 14. Ikalawang Korinto, chapter 2, verse 14, at nawa dala po natin ang ating po mga Biblia, no ho, sa umaga pong ito. Sabi po diyan, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So kung titingnan po natin ang title niyaan, Nagtagumpay dahil kay Kristo. At sa umaga pong ito, ang ating pong tema ay may pamagat na Victorious Servant. Bago po natin tunghayan ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito, tayo muna po ay sama-samang muling manalangin sa Diyos. Hallelujah! Pinupuri po namin kayo, aming Ama, sa pangalan po ni Jesus sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin sa magdamag naming pamamahinga. At salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito na kami po ay idinako niyo po sa bahay-sambahan upang patuloy po naming alalahanin ang iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Patawad po, O Diyos, sa aming pong mga kahinaan at pagkukulang. Maging marapat po kami, O Diyos, sa umaga pong ito sa aming pong pagsamba sa inyo. Hiling po namin ang iyong paglilinis at pagpapatawad sa aming pong mga buhay. Hiling din po namin ng banal na Espiritu na mangusap, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa dadalhin niyo po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Hallelujah! Maghari po kayo, Panginoon. Maganap, O Diyos, ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Salamat po. Samahan niyo po kami sa umaga pong ito. Ano man tangkat, gagawin ng aming pong kaaway upang di po namin maunawa ng iyong mga salita. Patuloy po namin sinisira, winawasak sa pangalan po ni Jesus. Mangusap po kayo, Panginoon, sa gawain ito. Panginoon Diyos, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng iyong mensahe. Mapahayag, O Diyos, ang iyong salita ng may bisat kapangyarihan sa tulong ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Kayong maitaas, Panginoon, at ako po ang maibaba. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan, O Diyos, ng iyong mensahe. Lord God, bagi sa amin po mga kapatiran na marahil ay padako sa lugar pong ito, we pray na sila po ay aming pong makasama sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagsamba sa iyong kadakilaan at kabutihan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga oras pong ito. Sa iyong pong papuri, pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen. Sige po, tayo po ay muling makakaupo na. Salamat po sa presensya ng ating pong Panginoon. At alam ko po sa umaga pong ito, meron pong mensahe ang Panginoon sa atin, sa bawat isa po sa atin. Pakisabi mo po sa inyo pong katabi, makikinig ako ng salita ng Panginoon. Yan. At nawa sa umaga pong ito, hiling ko po ang ating pong pandinig. No? Alam ko po na seryoso po ang Lord sa message niya sa atin, hindi lamang sa araw pong ito, maging sa oras ng ating pong pagbabasa, no, ng kanyang mga salita, sa ating pong pagdalo, mayroong pong binibigay ang mensahe sa atin ang Panginoon. Titingnan po natin, victorious servant. Paano ho ba nagiging victorious ang isang servant, ang isang tao, ang isang lingkod ng Panginoon? Unang-una, kung siya po ay nakapagtagumpay o napagtagumpayan niya ang isang bagay sa kanyang buhay. Example, si isang estudyante, kung siya po ay nakatapos ng kanyang pag-aaral, napagtagumpayan niya ang pag-aaral. Si isang naghahanap ng isang trabaho, hindi siya bumitaw, no? Hindi siya sumuko, siya po ay lumaban, hindi makakahanap ako ng trabaho. Tama po ba? Siya po ay naging victorious dahil sa katyagaan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pwede naman natin sabihin sa ating pong pananalangin, Lord, sana po magkaroon ako ng trabaho. At hindi po masama na tayo po ay manalangin. At yan po ay tinuturo ng salita ng Panginoon na tayo po ay manalangin. Pero kung tayo po ay nasa loob lang ng ating pong silid
at patuloy lang tayong mananalangin at hindi ho tayo hahakbang, mahirap. May part si Lord sa mga bagay na idinudulog natin sa Kanya, pero meron din tayong part na gagawin upang tayo po ay magkaroon ng trabaho. Amen po ba? Sabay ho yun eh. Nananalangin tayo habang tayo po ay nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. At the same time, tayo rin po ay hahakbang upang mapulfill yung bagay na yon. Amen po. Victorious servant, victorious Christian. Victorious. Meron tayong pagdadaanan muna, mapapagtagumpayan muna natin ang bagay pong ito upang tayo po ay matawag na victorious. At ang victory niyan ay galing sa Panginoon. Hindi natin magagawa ang isang bagay. Hindi ho tayo magiging matagumpay kung hindi ho natin kasama ang ating Panginoon. Kung kanina sa ating pong binasa, kung ating pong babalikan, nagtagumpay dahil kay Kristo. Bakit tayo naging victorious? Dahil kay Kristo. Amen? Yun po ang dahilan bakit tayo naging mananagumpay sa buhay. No? Sige po, balik na ho tayo doon. Victorious servant. Alam ko po, meron pong sasabihin si Lord sa atin. Pero kailangan po dito yung ating pong availability. Kailangan ho dito yung ating pong commitment, yung determination, yung passion, yung dedication, yung consistency, no ho, sa ating pananampalataya. Sa buhay. Sa next slide, ito po ay ating pong alam na yung mga sandatang kaloob ng Diyos sa atin upang patuloy po tayong maging matatag at maging mananagumpay. At ito po ay ating pong dadaanan sa umaga pong ito. Efeso chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. So ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa. Hindi tayo magiging mananagumpay kundi dahil sa Diyos, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Gamitin ho natin. Huwag ho nating itago. Huwag ho nating itabi. Amen po ba? Upang tayo po ay patuloy na maging mananagumpay sa larangan ng digmaan, spiritually. Yan po ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Huwag ho nating itago yung ibinigay ng Diyos na mga sandatang kaloob niya sa atin. Gamitin ho natin to, isuot ho natin to sa bawat araw. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, yung katabi ho natin, hindi ho yan ang kaaway natin. Hindi ho yan ang kalaban natin. Kaya minsan nakita natin, di ba? Nag-aaway, nagrarambulan. Hindi ho yan ang kaaway natin. Hindi yan ang kalaban natin. Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Grabe yung kalaban natin. Hindi ho natin nakikita. Kaya yung katabi natin, hindi yan ang kaaway natin. Hindi yan. Kaya nga sabi ng Biblia, mahalin ho natin ang ating kapwa. Di ba? Ano po nangyayari sa sanlibutan natin? Panloloko, panggugulang, kung ano yung makukuha, kukunin. Gaya ng na-experience natin ngayon, sa mga korupsyon na yan. Di ba? Hindi naman kanila. Dadaanan ho natin yan, kasi alam naman ho natin na nangyayari sa ating kapaligiran. Di ba? Verse 13, kahit isuot ninyo ang kasuotang pandigma, isuot ho natin. Huwag ho nating itabi, huwag ho nating itago. No? Kasuotang pagdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. At hindi nalulupaypay. Nakakita na ho ba kayo ng lumaban na pagkatapos ng gera, lupaypay? Yung halos mamatay na rin. Pero dito, dahil binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng sandata ng ating Panginoon, ang sabi diyan, pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin tayong nakatayo.
hindi ho tayo magagapi ng kaaway. God is with us. Ang Diyos ay panig sa atin. Ano pong sumunod? Kaya't maging handa kayo. Ito po'y babala. Paalala ho sa atin. Maging handa tayong lagi. Dahil ang kaaway natin ay nandiyan sa ating kapaligiran at naghahanap ng masisila. Sabi parang leon, no? Na naghahanap ng masisila. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Siguro naman tayo lahat ay nagsasabi ng totoo. Di ba? At wala na ang kasinungalingan. No? Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Father of all lies. At isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Peace. Kaya peace be with you. Diba? Kaya nga po salamat, the Lord our peace, ang ating po iglesia. At patuloy nawa nating maranasan ang kapayapaang ito nang galing po sa ating po Panginoon. Sa mga pagsubok, may mga problema, ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy po nating maranasan. Amen. Ang sabi pa po dyan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Sino yung may ganito? Si Captain America? Di ba? Sa mga binabato sa kanya, meron siyang panangga. Sana po may panangga ho tayo. No? Saan? Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Ang dami niyan. Kaya kung wala tayong panangga, pwede ho tayong tamaan ng mga palasong yan. Na lagi pong binabato sa atin ng ating kaaway. Amen po ba? Sabi, gamitin ho natin ang mga sandatang kaloob ng Diyos. Wag ho natin kakalimutang isuot. Di ho ba? Cellphone nga, pag aalis tayo, hindi natin nakakalimutan eh. Pag nakalimutan natin, di ba, binabalikan pa natin? Tama po ba? Amen po ba? Kaya sabi po, makalimutan ng lahat, wag lang ang cellphone. Pati pitaka, wallet, wag nyo kakalimutan kasi wala tayong pamasahe. Higit sa lahat, ang pananalangin. Wag ho natin kakalimutan ang pananalangin. Napakalago pong manalangin. At mamaya kasama po yan dito po sa dinidiscuss po natin sa umaga pong ito. 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Lagi yung tinatanong ni Pastor, sino ho ba dito ang pupunta ng langit? Di ba? Lagi yung tinatanong. Na tayo po ba ay may kaligtasan na? Amen. And I believe lahat po tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon at meron ho tayong buhay na walang hanggan. Ano pa ho sabi? At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Walang tabak. Bakit walang dalang tabak? Ano ba yung minimemorize natin kapag Sunday school? Ano ba yung mga salita ng Diyos? Di ba? Kaya wag ko kayong magagalit kapag meron ng pinapamemorize sa inyo sa mga Sunday school. O memorize natin yan naku, hindi nadadalo. Bakit? Kasi magre-recite ng mga verses. Kaya po sabi dito sa ating pong pinag-aaralan sa umaga pong ito, gamitin natin ang tabak ng Espiritu, ang pamatay sa diablo. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung wala ho tayong tabak, yung salita ng Panginoon, ano ang pampapatay ho natin, panlalaban ho natin sa ating pong mga kaaway? Sa ating pong kaaway, wala ho tayong pampapatay sa Kanya. No? At ang sabi diyan, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. May problema man o wala, may pagsubok man o wala, patuloy ho tayong manalangin. Sabi diyan, sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Amen. Lagi kayong maging handa. So inulit na naman, maging handa ho tayo. Sino umuwi po ng gabi?
this oras ng gabi. Yung bang kapag ka ikaw lang mag-isa, yung linga ka ng lingang ganyan, baka mamaya may lumalapit na sa'yo at pwede kang hold the pen. Di ba? Kaya po ako paggabi, naghihintay ako ng sasakyan. Ako po ay tumitingin sa aking pong likuran, sa aking pong paligid. Baka mamaya mayroon ng tumatabi sa akin at tutukan ho ako ng kung ano man, sabihin sa akin, nasang wallet mo. Years back, nung ako po ay nag-aabang sa monumento, hindi ho gabi po yun ha. Bigla na lang may lumapit sa akin. Sabi ko, nagtanong pa anong oras tapos tinutukan ho ako. Hubarin ko daw yung aking relo. Kung alam niyo po yung sa may monumento, sa may likuan, sa may Daguhoy, doon ho ako naghihintay ng jeep. Sa may monumento. Pero salamat sa Lord, nung naalis niya, tumakbo po ako. Sobrang tulin kasi natakot po ako eh. Ang bilis kong tumakbo. Oho. Pero anong message ni Lord sa atin? Maging vigilant ho tayo. Maging alerto ho tayo. Magbantay ho tayo. Oho. Dahil anytime, nandyan ang kaaway. Nandyan ang tukso. Ng ating kaaway. Naghahanap siya ng masisila. Naghahanap siya ng kanyang maloloko. Manalangin ho tayo. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po ba? Yung pananalangin, napakahalaga. Kaya po sa prayer meeting, nandun po doon yung pong prayer partner. Sana nga po, doon sa mga prayer partners ho natin, ay patuloy ho natin na ipapanalangin for the whole week. Lilipas ang Lunes, lilipas ang mga ilang araw, napakasarap na mayroong nananalangin ho sa atin. Amen po ba? Lord, ingatan niyo po siya. Kaya po yung sa akin pong prayer partner, lagi ko siyang pinapanalangin. At gayon din siya, pinapanalangin ka din ng iyong prayer partner. Amen po ba? Napakahalaga ang pananalangin. Patuloy ho nating seryosohin ang bagay pong ito. Dahil ito po ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen po ba? At this morning, dadalhin ho tayo sa isang istorya na alam kong alam nyo na at ito'y reminder sa atin. Kung naalala nyo po yung istorya ni David at Bathsheba. Naalala nyo po yan? Ito po ay hindi po positibo, ito po ay negatibo upang makita po natin ano ang mangyayari kapag tayo ay nalayo sa presensya po ng ating Panginoon. Ayan. Kung kayo po ay may Biblia, tingnan ho natin ano ho ba sinasabi. Sa 2 Samuel, next slide po. Chapter 11. Ito medyo mahaba po ito, pero tingnan natin kung ano ang nangyari sa tagpong ito. Verse 1 ng chapter 11 ng 2 Samuel, nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang pakipagdigma, ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Tingnan po natin to na dapat kasama po siya sa digmaan. Pero hindi po siya sumama at siya po ay nagpaiwan. Verse 2. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Nagre-relax si David. Sabi ko nga po, Lord, sana po bilang iyong mga anak, huwag kaming mag-relax sa aming paglilingkod sa inyo. Andiyan pa ho tayo. Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Balik nga ho natin sa first picture. Ayun, nakita niyo po, naliligo si Bathsheba. Natanaw niya. Pero kung siya ay kasama sa digmaan, hindi mangyayari ito.
Kaya lang doon pa lang, bumagsak na siya eh. Bilangan ho natin kung ilang beses ho siyang nag-fail. Sige po, next slide na po tayo. Natanaw sa babaeng naliligo, napakaganda ng babae. So sa mga lalaki po dito, sa mga kalalakihan, ito po ay isang paalala sa atin. Kasi papasok ko dito ang sexual immorality. At alam natin, ito yung nangyari kay David. Amen po? Sexual immorality na binabantayan ho natin. Hindi lang ng isang leader, kundi lahat ho tayo. Love of money, pride of life, and sexual immorality. At dito bumagsak si David sa sexual immorality. Ang ganda eh. Ang ganda. Verse 3, pinagtanong niya kung sino ito nagkaroon siya ng curiosity. Curious siya kaya pinagtanong niya eh. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam na asawa ni Urias. Ang problema, may asawa. Si Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Ito po ang tanong ko. Ilang days natapos siya, no? Natapos siya dinatnan. Safe magkaroon ng pagsiping. Yung safe na pakikipagtalik upang hindi siya mabuntis. Hindi ko po alam. Sabi po nung nabasa ko, 5 to 7 days. 8 days safe pa. 8 days safe pa. Ayan. Pero dito, sa istoryang ito, sinipingan niya ni David, no? Sinipingan niya si Bathsheba at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis. At ipinasabi niya ito kay David. Ayun eh. Tingnan po natin, nabibilangan natin, nakabuntis siya. It's adultery. Bakit? Kasi may asawa si Bathsheba eh. Ano ba? Bakit ba? Saan ba nag-start ito? Pa-relax. Hindi siya nakapokus sa paglilingkod. Na out of focus tong si David. Kaya nangyari itong bagay na to. Mga kapatid ko sa pananampalataya, pagka na out of focus tayo, pwedeng mangyari ito sa ating pananampalataya. Sa ating pag-serve kay Lord. Pwedeng dumating sa punto na may mangyari na isipin natin, ayaw nating mangyari ang bagay nito dahil nag-relax eh. Imbis na siya po ay ginagawa niya yung kanyang tungkulin bilang isang hari, hindi niya ginanap po yun. No po? Naglakad-lakad siya, blessing, at ganun na nga po ang nangyari sa kanya. Ano po ang sumunod na istorya? Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Yun nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab, ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? So kunwari, kwento-kwento, tanong-tanong. Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa. Bakit? Para kung may mangyari man sa kanila ng kanyang asawa, ligtas na siya. Diba? Kasi may nangyari sa kanila eh. Okay. Sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Wow! Ang ganda eh, no? Ang ganda ng kanyang ginawa. Kuno. Ano pa ang sumunod? 9. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. So may problema. Hindi siya nakalusot doon. Hindi nangyari yung kanyang gusto na umuwi si Urias upang sipingan si Bathsheba. Patay. Patay tayo dyan. No po? Sabi po dyan, sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay.
Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? So pinipilit umuwi itong si Urias. Sana po nasusundan ho natin no, yung istorya. At alam ko po na meron pong sinasabi si Lord sa atin, no po, sa pamamagitan ng mga salitang ito, no po. Next po. Sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng ating kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Buti pa si Urias may concern. No? Hindi niya maatim, naiwan, no? Yung kanyang ginagawa. Sabi ko, sana naging tayo, no? Parang Urias tayo na nakapokus po tayo sa mga ginagawa po natin, sa mga pinapagawa ni Lord sa atin. At hindi ka naging kamukha ni David na na-focus siya, hinayaan niya ang kanyang mga hukbo na makipaglaban. Bahala kayo dyan, basta ako magre-relax. No? Ano pa hong sumunod dito? Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. 12, sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inayayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Ilan na? Ilang beses na nagkukulang si David. Yung mga ginagawa niyang mali. Di ba? Sa kagustuhan niyang malampasan yung problema na kanyang pinasok. Hindi rin ito umuwi. Wow, talagang ang tigas ng ulo ni Urias, no? Ayaw umuwi. Nang gabing iyon, bagkos natulog, nakasama rin ng bantay. Nakita natin si Urias, nakapokus siya sa pinagkatiwala sa kanya. Amen? Ginampanan niya ng taos sa puso niya ang bagay na ito. Verse 14. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Ito na, medyo tumitindi na. No po. Tumitindi na yung istorya. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Hello? Grabe ang gagawin ng kaaway. At sana po ay alam mo natin ang bagay na ito. Pwedeng hindi mangyari ito, gantong sistema sa ating po mga buhay, pero merong ibang maaring ginagawa ang kaaway sa ating po mga buhay na hindi natin alam na nalalayo na tayo sa presensya ng ating Panginoon. At nagiging relax na tayo sa ating pagsiserve at paglilingkod sa Kanya. Pwede mangyari? Pwede mangyari. Ito, hari na ho ito. Anong tawag sa Kanya? The man after God's own heart. Amen? Pero nangyari po ang bagay pong ito dahil hindi siya naging alerto. Sabi kanina, magbantay tayo. Ang kaaway natin aali-aligid. Wag ho tayong pumayag na makapenetrate ho siya sa buhay ho natin. Ano yung sabi ng kanta? Konting butas, lumalaki. Once na nagkaroon ng maliit na portion ng butas, pwedeng pumasok ang kaaway. At doon mag-i-start yung paglaki ng butas na yon at siya po ay patuloy na makaka-penetrate sa buhay po natin. Huwag nating hayaan mangyari yung bagay na yon. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ng ating kaaway na siya po ay makakilos sa buhay po natin. At hindi lang siya makakakilos sa buhay po natin, maging sa pamilya ho natin. Damay. Amen po ba? Huwag nating hayaan na makakilos ang kaaway po natin.
verse 16. Habang pinapaligiran nila Joab ang lungsod, inilagay ni Urias o si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. May nalungkot, pero may natuwa. Nagtagumpay ba si David sa kanyang plano? Nagtagumpay siya. Napatay si Urias. Pero nakalulungkot, may namatay dahil sa kasalanan. Amen po ba? At yan ay ipinapakita ho sa atin ng ating Panginoon na kapag tayo po, sa pagkatawag po sa atin ng Panginoon at nagre-relax ho tayo, pwedeng mangyari ang bagay na ito sa ating pong buhay pananampalataya. 18, ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang ipinagbili niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaaring siya'y magalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabing napatay rin si Urias. Lumakad ang sugo at nagulat kay David, ayon sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami. Ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ay napatay. Napatay rin po si Urias. Nakakalungkot. May napatay. Nakakalungkot. May nagkasala. At kung tatanungin po ba natin, ito ba'y kalooban ng Panginoon? Obviously, hindi kalooban ng Panginoon na may magkasala at may mamatay dahil sa kasalanan. Sabi ko po sa inyo, merong natuwa, merong nalungkot. Pero sa atin, ikatutuwa po ba natin ang nangyari? Siyempre, hindi. Dahil sa kasalanan, may nagbuwis ng buhay. Sumagot si David, kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, sapagkat talagang ganyan ang labanan. May napapatay. Totoo naman yun eh. Kung hindi niya isinugo sa unahan, hindi sana mamamatay. Di ba? Kaya lang gusto niya kasing mapatay, kaya nilagay niya doon sa unahan ng labanan. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. So nagpatuloy yung hindi magandang relasyon, no? Dahil sa kasalanan. At nagkaanak pa. No? Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Alam niyo po, yung isang pagkakamali ho natin, sabi po ay hindi na maitutuwid pa ng isa pang pagkakamali. Kaya kung ito ay nagkamali na ho tayo, aminin natin sa Panginoon, Lord, nagkasala po ako sa iyong harapan. Ang gusto niya, tayo po ay manumbalik sa Kanya, humingi ng kapatawaran, at anong kasunod? Huwag nang ulitin. No po. Huwag nating isipin yung repent, tapos repeat, tapos repent, tapos repeat. Pag nag-repent, huwag nang i-repeat. Bagkos talikuran ng kasalanan at patuloy na manikluhod sa Panginoon at gawin ng kalooban ng Panginoon. Amen po ba?
Tama naman pag nagkakasala tayo, balik tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad at yun ang kalooban ng Diyos. At sa second time, natuto na tayo dun sa kasalanan. At hindi na natin para ulitin ang kasalanan ito na pwede maghari sa ating mga buhay. Amen po ba? Kung naalala naman natin, nang hinarap ni David si Goliath, siya po ay nagwagi. Amen po ba? Ang katagumpayan ng labanang ito dahil sa ating Panginoon. Kasama niya si Lord Kaya nagtagumpay po siya. At ang sabi, David's story did not end with his sin. Instead, at the end of his life, David declared, "As the Lord lives, who has redeemed my life from every distress." Ang ganda po sinabi, ng unang hari, chapter 1, verse 29. Sa umagang ito, ang tanong ko po, sino si Goliath at Bathsheba sa buhay natin? Na pwedeng ikabagsak ang ating pananampalataya. Pwedeng trabaho, pwedeng karamdaman, pwedeng pera, pwedeng gadgets, Netflix. Naubos na ang palabas sa Netflix. Naubos na ang oras sa kapanood sa Netflix. Pero sa Lord, walang oras. Katamaran, kayamanan, wrong relationship, kapangyarihan, nabulag ng kapangyarihan, at yung tatlo na sinasabi po natin, sexual immorality, pride of life, love of money. Mga bagay na nakapupukaw sa ating paningin. Gaya ni David, napukaw sa kanyang paningin si Bathsheba. Sino o ano ang Bathsheba sa buhay po natin? At yan ay idalangin natin na mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Nang sa gayon, tayo po ay tawaging victorious. Napagtagumpayan natin, matatawag tayong victorious. Pero kung tayo po ay nasila, nahulog sa bangin ng kasalanan, hindi ho tayo magiging victorious. Amen po ba? Hindi ho tayo magiging victorious. At sa umagang ito, maging seryoso po tayo. Patuloy tayong maging seryoso sa ginagawa ng Diyos sa atin. At next slide. Tingnan po natin yung drawing na yan, yung picture na yan. The devil doesn't come with horns and pitchfork. He comes promising to fulfill your fleshly desires. Hindi haharap ang kaaway natin sa pangit na kaanyuan. Siya ay haharap sa atin sa magandang kaanyuan, gaya ng na-experience ni David. Ang ganda ni Bathsheba. Kaya hulog sa kasalanan. Sa tingin natin, itong mga bagay na ito, maganda sa paningin Pero ito na pala yung ginagawa ng kaaway natin upang tayo ay bagsak sa ating pananampalataya. Hindi naman lalabas ang kaaway natin na nakaganyan. Mukhang merong tinidor, may sungay, may buntot. Di matatakot ka. Tama? Lalabas siya sa kaanyuang napakaganda sa ating paningin. Ang taas na ng sweldo ko teka, may ministry ako. Iwan ko muna ministry ko. Dito ako sa magandang sweldo. Kikita ako dito Amen po ba? Nakita po natin kung papaano dayain ang tao. Si Jesus Christ nga hindi exempted Ano sabi diyan, Matthew 4:8? Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, umalis ka. Ang Panginoong Hesus mo lamang, ang Panginoong Hesus lang ang dapat mong sambahin.
Jesus Christ hindi exempted sa pagtukso ng ating kaaway. Tayo pa kaya? Hello? Tayo pa kaya? Ang tanong, meron kayang natutukso si Satanas? Tayo ho ang makakasagot po niyan. Hindi ho tayo pwedeng magsinungaling kay Lord. Lord, patawad, Lord. Minsan, natutukso ako ni Satanas. Kaya ang sabi diyan, beware of his schemes. Alam niyo po ba, sa Genesis, lumang style na eh. Ano ba bakit ba nagkasala si Eva at Adan? Nakaruro sa paningin, kapangyarihan, di ba? Which hanggang ngayon ay effective pa rin si Satanas. Pwede ba natin sabihin kay Satanas, oy Satanas, wala ka bang bagong strategy? Old school na yan. Yung ginagawa mong panliling lang sa amin. Pero ganun pa man, marami pa rin siyang nalilinlang. Hello? Marami pa rin siyang nalilinlang. Kung papipiliin po natin, trabaho o si Lord? Gawain ni Lord. It's a matter of commitment. It's a matter of dedication. Ngayon po, sa umaga pong ito, next slide po, how to be a victorious servant. Papaano po ba tayo magiging mananagumpay? Alam na ho natin to. Sige po, next slide po. Pray daily. Talk to God every day. Ano po sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 17 and 18? Palagi kayong manalangin. Palagi. Gaano kadalas ang palagi? Palagi. Sino magaling sa computation? Palagi kayong manalangin. Pag may problema lang ho ba? Kapag magpapasalamat lang ho ba tayo sa Lord, tsaka tayo mananalangin? Kundi everyday, we thank the Lord. No? Ano man ang kalagayan po natin, sa buhay po natin, tayo po ay manalangin. Amen po. At magpasalamat kayo, sa verse 18, sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon, palagi, no? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban pala ng Diyos. Ang alin? Ang manalangin at magpasalamat sa Kanya lagi. Amen po ba? Kaya kung hindi ho tayo nananalangin at nagpapasalamat sa Lord, hindi ho tayo nakakatugon sa Kanyang mga utos. Amen po. Sabi sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. How to be a victorious servant? Pray. Let's pray. Kaya nga po kanina, nasabi ko po, no, napakahalaga ng pananalangin. Napakahalaga ng pananalangin. Yung pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Next po. Read and obey God's word. Dito po medyo lilinawan ko lang po. Hindi lamang tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon, kundi gawin natin at sundin natin kung ano yung sinasabi ni Lord. Kaya read and obey. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Araw at gabi pa sinabi po ng salita ng Panginoon. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon,
magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pero ang tao gusto lang masagana at matagumpay sa buhay, pero minsan ayaw sumunod kay Lord. Pwede kaya mangyari yun? Mahirap. Baka yung blessing ng taong yon hindi galing kay Lord. Kasi si drug lord, nagbe-bless din yan. Hindi ko lang alam ang tawag ng blessing ba yun. Diba? Iba ang Lord. Iba si drug lord. Magkaiba po yun. Maraming sinisirang buhay. No po? Itong drug lord na to. At yung mga gamot na yan. No? Easy money. Easy money. Amen. Tandaan mo ang billing ko, magpakatatag ka. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. At lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka mang magpunta. Huwag nating iiwan si Lord. Isasama natin si Lord, saan man tayo magpunta kasi nangako siya, sasamahan niya tayo. O alam niyo yung istorya sa footprints in the sand. O alam natin yan. Akala natin, footprints natin yun. Hindi naman natin footprints yung footprints ni Lord yun. Amen? Kaya kung may problema ho tayo, idulog lang natin kay Lord. Lagi ko sinasabi, wag nating hayaan na problemahin natin ang mga problemang ito. Bayan yung problema na yan, ang mga problema sa atin. Pangalawa po yan, how to be a victorious servant. Read and obey God's word. Next po. Attend worship regularly. Participate in church services to worship and grow with other believers. Amen. O ito, panawagan na naman ho sa fellowship natin, Hebreo 10:25. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Let's encourage one another. Amen. Kaya nga po sabi ko po, sa akin pong may bahay, mag-isa akin pong mga anak, kailangan, anong oras ba tayo magba-Bible study? O anak, nabasa mo ba yung manga? Yung manga na yon, yun yung parang comics, no? May mga story about Bible. No? Napaka-inam na tayo po ay napipil, no? Napupul ng salita ng Panginoon. Kasi minsan po, napupuno tayo ng mga gawain ng mundo. At minsan, wala na nga tayong time magbasa ng Biblia. Wala na tayong minsan time na manalangin. No? Yung pagdilat ng mata natin, tayo agad tayo, hindi man lang tayo makapanalangin. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay patuloy na nire-remind ng Diyos. No? Makadalo tayo sa kanyang mga gawain. Yung commitment po natin, napakahalaga. Bakit po? Kung may sumabay na schedule sa meeting po natin, dahil nag-commit po tayo dito, teka muna, may kasabay eh. May kasabay eh. Teka muna, gawain to ni Lord eh. Kailangan makadalo ko dito kasi may commitment ako eh. Kaya kung wala doon tayong commitment, pwede yun nating i-avail yung time na yon at iwan natin yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? It's a matter of commitment and availability. Yun po yun. Next po. Submit yourselves to God. Kaya nga, sa Biblia sa Santiago 4:7, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaya lang minsan parang binibaby yung isang sitwasyon na akala natin okay,
Pero hindi pala okay dahil iyon yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Pasakop tayo sa Diyos at labanan natin ang dyablo. At di naman sinabi dyan na kapag nilabanan natin ang dyablo at lalapit siya sa iyo, hindi, lalayuan niya kayo. Ang ganda po niyan. Kung lalabanan ho natin, minsan, ang tao talagang sinasabayan pa eh. Alam nang hindi kalooban niya ni Lord, pero nagpapatuloy pa rin doon sa ganung bagay. At sasabihin niya, Lord, bakit hindi ba ako lumalago? Di ba? Ba't hindi ba ako lumalago? Sa aking pananampalataya. Roma 8:31, ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Wala na. Si Lord nasa atin eh. Hindi na pwedeng kumatok si Satanas sa buhay natin. Kaya lang kumakatok si Satanas kasi alam niya, walang tao doon at pipilitin niyang pumasok. Di ba? Pero pagbukas niya, uy, nandito pala si Lord eh. Bye. Hindi na siya papasok. Pwede siyang humanap ng iba. Amen. At panguli, ito po yung kanina natin pong binasa, verse 13 ng Efeso chapter 6. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Salamat po sa message po ng Panginoon sa umaga pong ito. At nawa, patuloy po nating magawa ang mga bagay pong ito for us to be a victorious servant. Maging mananagumpay po tayo laban sa ating pong kaaway. At ang last slide, sabi po dito ni Elizabeth Mokoro, a part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Are we a part-time? Or are we a full-time Christian? A servant of God? Amen po ba? Tayo po isama-samang manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras na ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy po nating hanapin yung kanyang presensya. Salamat sa Lord sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon. Patuloy niya po tayong nire-remind na maging alerto, patuloy tayong magbantay sa gawa at schemes ng ating po mga kaaway. Lord, marami pong salamat sa iyong paalala. Salamat po sa iyong mga salita. Bagamat alam na namin to, Panginoon. Salamat at muli niyo pong sinariwas sa amin ang mga salitang ito, na kami po ay magbantay, kami po ay magtiwala sa inyo, upang kami po ay patuloy na maging mananagumpay bilang inyong mga anak. O Diyos, patuloy po kayong mangusap sa natitirang oras, Panginoon, ng gawain ito. Lord God, patuloy po kayong maitaas. Patuloy po kayong mapapurihan, O Diyos, sa aming po mga buhay. Panginoon, sa iyo pong papuri, sa iyo pong kaluwalhatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen.